Matapos ngayon lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, sa una pa lang alam na ng mga taong marunong kumilatis sa mga taong Hudas sa Senado at nakikita talagang malinaw na kung sino ang Hudas sa Senado. Kaya lahat ng totoong testigo ay ayaw nilang paniwalaan at pilit na inililigaw ang issue. Tanggalin ang mayan bilang senador, mga Hudas hindi dapat sa gobyerno. Kahit manumpa sa Blue Ribbon Committee ay hahanapan pa rin ng butas tulad ng ginawa kay Gutesa. Kung ayaw maraming dahilan kung gusto, sundin ang daan. Dapat mapuno ang lahat ng kalsada sa buong Manila para maramdaman ng mga korap na galit ng taong bayan at wakasan paghihirap ng taong bayan po. Bakit kailangan papauwiin si Zaldico para lang magsumpa kahit si Gutesa nanumpa sa Senado? Hinanapan pa ng fake daw yung notaryo. Masyado kayong maraming dahilan, Lacson. Pinagtakpan nyo ang presidente at Romualdez. Pare-pareho mga walang hiya simula sa paggali o pagpalit ng Senate President at Blue Ribbon Committee. Kinukontrol na nila ang mga hearing. Yan si Soto at Lacson, Hudas sa bayan. Nakakahiya si Senator Lacson at Senator Soto sa kasalukuyang administrasyon dahil nawala ng kredibilidad at integridad dahil sa pera. Anong nangyari at kinalimutan na nila ang panahon ng martial law na sila ang pangunahing people power protest sa korupsyon at diktatoryang pamamalakad ni former President Ferdinand A. Marcos at hinigitan pa ni Pangulong Bongbong Marcos na ngayon ay pinagtatakpan. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pahayag ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa pasabog ni Zaldico, yung 100 billion allegedly budget insertion ni PBBM na ginawa sa 2025 budget. Okay. Ito ang post ni Senator Bato. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya nga nag-walk out ako at hindi pumirma sa BICAM report at hindi ako bumoto sa ratification ng 2025 General Appropriations Bill because of the crocodile's manipulations, which is confirmed by Croc 3, Zaldico. Croc number 3. 100 billion pesos of insertion. Okay, so yan ang kanyang Ngayon ko lang nalaman na nag-walk out pala siya at hindi bumoto doon sa bill. Ayos nakita niya kasi, tingnan natin, people who reacted. So, people who reacted, 57,000. Ang nag-like, 35,000. Ang nag-love, 19,000. Ang nag-care ba ito, 1,400. Ang very sad, 537. Ang tumatawa, ang negative lang, hindi naniniwala kay Senator Bato is 299. So, makita natin, more than 99% naniniwala, pumapabor sa pahayag ni Senator Bato. Habibi Kipias, sana bumalik tayo sa war on drugs. Kalat na mga masasamang loob. Alvin Torero, amen. Sabi niya. Jadi umpa, merisi. Ang Allah o Ginoo always ga-protect sa atua. Team Duterte, correct. Ang Diyos, God is with us. Di Duterte, Team Duterte. Naniniwala ko dyan. Sa ngayon, para bang nasama yung nangyari kay Tate Digong. Kaya lang, Romans 8:28, sabi doon sa Bible, all things work for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, birin mo yan, mismo ang kanilang number 3 man, President, dating Speaker, Zaldico, Chairman ng Committee on Appropriations, siya lang nagsalita. Inutusan lang ako. Iniipit na nila ako eh. Gusto nila akong patahimikin. Ay, hindi pwede. So, to me, it's an answered prayer. Itong pagsasalita ni Zaldico, talagang right time, lalong mag-alam, lalong mag-apoy ang galit ng taong bayan. Timing na timing, dahil papalapit na yung rally. Timing na timing, isinabay yung paglabas sa kanyang video, sinabay sa Blue Ribbon Committee hearing. Kaya tingnan nyo yung Blue Ribbon ni Lacson, natabunan. Hindi na pinag-uusapan eh.
ang talk of, ang viral topic ngayon, pasabog ni Saldico. Oh, nakakatuwa naman. I don't know, nakakatuwa ba? O depende kung anong tingin niyo. Sabi ni Senator Lacson, wala daw value yung statement ni Saldico dahil hindi under oath. Poros kayo under oath. Si Gutesa nga, under oath, wala ring value. Itong si Saldico, ganon din, poros na lang. Puros na lang walang value ang tingin ninyo. Anyway, depende na sa taong bayan. Itong nag-react na mga katawan, halos 99% naniniwala kay ano na there was something wrong. O di ba? Isa rin itong si Senator Lacson nagsasabi na worst budget in history ang nangyari sa 2025. Tapos ngayon, dinidepensahan niya ang presidente. Talagang todo rescue siya. Pwede daw magsingit ang Pangulo ng 100 billion doon parang sa NEP. Hindi na kailangan sa BICAM. I disagree. Mahirap kung sa ano, mahirap sa NEP. Dahil dadaan yan sa budget hearing sa Kamara, may mga opposition congressmen. Masilip. Dadaan sa Senado, may mga opposition senators. Masilip. Mas madali. Kakunti na lang kausapin doon sa small committee ni Saldico. Kanya-kanyang pananaw lang tayo. So, salamat, Senator Bato. Tama. Hindi natutulog ang Diyos. Huwag po kayong mag-alala sa inyong ICC warrant of arrest. Dahil, sabi ko nga, kasama mo ang Holy Spirit, guided ka ng Holy Spirit, di ba? So, tuloy-tuloy ang tagumpay nating mga naniniwala sa Diyos, naniniwala sa katarungan, naniniwala sa righteousness. Ang Diyos po, galit sa korupsyon. Ang Diyos is a God of righteousness. Kaya makita mo, maraming mga... Ito hindi ko lang sabihin yung pangalan ng religious group. Malaki. Buong mundo ang kwan. Diyan kami nagsisimba. Yung senior pastor. Ilang beses ko ng kwan. Last Sunday, sabi niya, let's pray for our country dahil ang ating mga government leaders, they claim to believe in God, but they are not. Punong-puno ng korupsyon ang ating bansa. Let's pray. They claim to believe in God. Kailan? Ano ba naman yan? Kalokohan. Beneto. Bito Kunuhay. 4-letter release. Mamaya, ni-release din. Niloloko lang tayo, mga taong bayan. Kaya, dapat lang. Sigaw tayo. Rally. Peaceful rally, Walang violence. Mag-ipon lang tayo. Yung nandyan sa Metro Manila, please join that big rally ng iglesia. Open man lahat. Bantayan lang na walang mga makakaliwa na manggulo. Kasi yung mga makakaliwa, iba talaga ang purpose niyan. Bigyan natin ng reaction, opinion niya itong post ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi lang niya, go Ping! Isinare niya ang statement. DZRH News ito, statement ni Senator Ping Lacson na tila baga todo rescue o dinidepensahan niya ang Pangulo. Ayos. Tinawag ni Senator Panfilo Ping Lacson na walang probative value ang video statement ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico dahil hindi ito under oath. Kung gusto ng Pangulo na magkaroon ng 100 billion na proyekto sa DPWH, ay kaya nitong ilagay sa National Expenditure Program or NEP sa halip na sa BICAM. Binito din niya ito at hinarang ang release ng budget sa pamamagitan ng FLR or for later release. Okay. Anyway, kanya-kanyang opinion talaga. At least, klaro na, no? Na si Senator Lacson sa tingin ko is talagang todo depensa sa Pangulo. And kanya-kanyang stand talaga pagdating sa issue na ito. Patingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Okay, dito ang paborito ko. People who reacted. 39,000. Okay? 37,000 ang tumatawa. 606 ang galit. 1,100 lang ang nag-like kay Senator Lacson. So halos ilang percent? Estimate ko lang. 98% galit or tinatawanan si Senator Lacson. 2% lang ang pumapabor sa kanya. So makita nyo, ang sentimento ng taong bayan against nasa kanila. Against sa Pangulo, against na rin kay Senator Lacson dahil dinidepensahan niya ang Pangulo. Okay, yung sabi niya, totoo, hindi under oath. Kaya lang, yung under oath na yan, para lang yan sa ebidensya na sa korte, kaso. Remember, ang mas importante, may tatlong court. Court of Public Opinion, Court of Law,
tong kaso-kaso korte and court ng Panginoon. Kasi God is a God of justice. So itong sinasabi ni Senator Lacson na walang value dahil hindi under oath, totoo yun. Dito sa kung pagdating sa kaso-kaso. Hindi pwedeng kasuhan si Presidente nang dahil lang sa statement ni Saldico. Kaya lang, how about public opinion? How it influences paniniwala ng taong bayan. Oh, ito, yung nag-react, 39,037 tumatawa. Tinatawanan si Senator Lacson. Galit. 606. Kakaunti ang naniniwala. So, talo sila sa court of public opinion. Comments. Oh, may nag-comment dito. Bayaran Kaping. Greg Largo, masyadong halata. Jonathan Vlog, ha. Ako rin nasad sa inyo style. Hindi kami 8-8 para ganyanin ninyo. Cynthia Tan, protect the king. Checkmate is waving. Rain Mercado, Pinky Toko, are you trying to steal the show? Nilda Embati, Crocodile Protector. Juice Wabbat, Crocs Protector. Dennis Garcia, the pinkiest way of cleaning the mess his masters created. Giovanni Luayon, Coratong, the great defender. Ian Kiades, the defense specialist. More Paklik, are you a protector or a Crocs? Ping? Anyuyal Albert, ping pong, tell it to the brave Marines and Saldico, wahaha. So, halos lahat sa walang trolls dito nakasingit. Kasi kay Attorney Gonson na po So, bahala nang walang probative value, basta ako, naniniwala ko na it makes sense yung paliwanag ni Saldico. At ako, nagpapasalamat at nagsalita na si Saldico. Hintayin natin, mayroon pa siyang part 2, kay part 1 lang yun. So, kahit anong todo deny, sabi ni Auntie Claire, maaring AI daw yun. Ipapa-verify daw nila sa NBI. At huwag na tayong magtaka, following day, sasabihin ng NBI, AI or fake news yun, hindi tunay na si Saldico. But ako naniniwala na si Saldico ang nagsasalita dahil doon na ipo sa kanyang official Facebook page. Ano pa? Yung sinasabi ni Senator Lacson na pwedeng magsingit si PBBM ng 100 billion sa net. Ganyan din ang sinasabi ni Professor Cielo Magno. But to me, iba naman ang paningin ko. Mahirap kung sa net dahil dadaan pa yan sa budget hearing sa budget hearing sa Kamara at saka sa mga senador, baka masilip. Di ba? Doon sa BICAM, kakaunti na lang. Sa BICAM, sinasaldi ko na lang ang kausapin. So, mas madaling magsingit sa BICAM. Opinion ko lang yun. Kaya, kanya-kanyang pananaw, I do not agree. Yung sinasabi ni Professor Cielo Magno at ni Senator Ping na mas pwedeng, yes, pwede, isingit. Kaya lang, pagpasok sa NEP, dadaan sa Kamara, baka masilip ng mga opposition kongresista. Baka masilip ng mga opposition senators. Di ba? Kung pagdating na sa BICAM, wala nang kakaunti na lang yung BICAM, selected na lang yun, mas madali. Kaya ako, naniniwala ko. Kaya biglang naging, hindi naman hero, o at least medyo nagkaroon ako ng konting awa at konting paghanga kay Saldico sa kanyang pagsasalita. Sana, maproteksyonan ang buhay ni Saldico kasi sabi niya, tinakot daw siya, baka papatayin siya. Natin ang reaction, opinion ngayon, itong post ni Professor Cielo Magno. Meron siyang tanong kay Saldico. Sabi niya, ang tanong ko lang kay Saldico, parang sobrang tanga naman ni BBM na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion, pwede na niya isaksak yon sa National Expenditure Program pa lang. Just asking. So, ibig sabihin nito, si Professor Cielo Magno, nagdududa siya sa pasabog ni Saldico. Yan ang ibig sabihin. Okay. Dahil pwede naman daw, kung talagang gustong magsingit si BBM ng 100 billion, doon pa lang sa NEP, pwede niya nang gawin. Bakit hintayin pa na BICAM? Sobrang tanga naman, sabi niya. Parang sobrang tanga. Hinasa ko ang mga comments. Ang daming nagsabi nga, oo nga, talagang tanga.
Talagang tanga siya. Okay. Kung ako naman, opinion ko lang ito. Mas mahirap kung ako yung may ilagay ko lang opinion lang ito. Hypothetical ba 'yon, ano? Kung ako yung presidente at gusto kong gagawa ng kalokohan, mahirap kung doon sa NEP dahil maraming nakakaalam. Kasi sa NEP, budget yan ng different agencies. So, maybe yung secretary loyal sa akin dahil in-appoint ko. Kailang yung mga career officers sa departamento, baka hindi loyal sa akin, baka maka Duterte yun delikado. Mag-iingay sila kung doon ko isisingit sa NEP. So to me, mahirap magsingit sa NEP kasi dadaan pa yan sa budget hearing. Kamara, paano kung masilip ng mga makabayan, paano masilip ng mga maka-Duterte sa Kamara, delikado. Pagdating sa Senado, ganun din. Maraming mga senador din na hindi maasahan. Kaya, again, opinion ko lang ito, mas madali sa BICAM dahil kakaunti na lang ang kakausapin mo. So, isisingit lang yan sa small committee report, kaya si Saldi ko lang, according to 4 lang ang members ng small committee. Doon nagkaroon ng blank items. Kaya, I don't know, kanya-kanyang pananaw, parang imposible daw, sa tingin ni Professor Cielo Magno, parang imposible na gagawin ni BBM yun, hindi siya maniwala. So ano bang ibig sabihin nito? Trinoprotektahan nila ngayon si BBM? Di ba, isa siya sa unang nagbatikos sa 2025 budget, siya yung nagsabing most corrupt budget in history. Bakit ngayon? Na nagsalita na si Saldico parang nag-aalangan Kaya yung mga comments na binabasa ko, ang hirap mo namang intindihin, Prof. Ano ka ba talaga? Are you protecting BBM? Ganon ang mga comments. Nakaka-exciting talaga. Anyway,